Okay, again, good evening. Sa ating pong pag-aaral ngayon sa hermeneutics. Specifically po yung genres of the Old Testament sa pag-aaral po ng Book of Psalms. I know when you say wisdom literature, poetry, kasama dyan yung wisdom literature, kagaya ng Proverbs, yung Book of Job, and even Song of Songs. Pero um, dahil sa dahil sa ang pag-aaral ng Proverbs ay isa ring meron siyang sariling hermeneutical tool compared naman sa 150 Psalms. I believe mas mapapakinabangan ng karamihan. At kagaya ko, napakinabangan ko to ng gusto. So, teka lang, ililipat ko to. So, ang ating objectives ng study ay para maintindihan natin ang the nature and function of the Psalms. So, meron siyang nature, yung ano niya, yung structure niya, yung sequences niya. Meron din siyang function, okay? And then identify and interpret various literary genres within Psalms. Okay? So Psalms is a genre and meron pa siya mga mini genre, yung kagaya ng prophecy. Pinag-aralan natin last meeting na merong ang prophecy by itself is a genre, tapos meron pang mga different understanding, no, tungkol dito. Kaya naman maganda makita natin ang iba't ibang literary genres, and then analyze the structure and poetic characteristics of psalms, and then apply hermeneutical principles to different psalm types. And so psalms are inspired, no? Inspired Hebrew prayers and hymns, or we should say bago siya naging isang awit, ito ay tula. No? Tula o kaya naman ay, sabi nga dito, ay panalangin na nilagyan siya ng tono. Practically ganun ang song, no? Sa mga marunong mag-compose or songwrite, nagsisimula yun doon sa experience ng tao, na yung experience na ilalagay niya sa pamamagitan ng tula. And then yung tula, nilalagyan na lang siya ng accompaniment. Kaya siya nagiging awit. So they are words to God or about God. No, not just from God. So dito nagkakaroon tayo ng issue when we say that the book of Psalms is the word of God. Okay? The word of God or the words of God. Ang isang malaking question nito is, hindi ba ang mga Psalms na to ay words towards God? Kung their very nature is prayer, no? Prayer, kaya mga poems na pinapahayag yung kabutihan o pasasalamat, hindi kaya nagsimula ang mga Psalms sa pagiging words towards God or words about God, no? Sana naintindihan niyo yung role ng preposition, ano? Kasi ang preposition, tinutukoy dito ay minsan, well, of course, naririnig ko yung mga interpreter na nagsasabing ito ay awit ni David. Okay? Awit ni David. Pero minsan, nalilimutan natin na ito, na si David din mismo ay tao rin. Okay? Si David ay kabilang sa mga tao, kaya naman si David ay nagsulat ng awit para i-describe, no, yung i-describe si God o kaya yung karanasan niya with God. At ano pa, they help believers express emotion and understand God's ways. At when we say emotion, di ba yun yung yung composition ng tao, meron tayong kalooban, merong mind, will, and emotion. Meron tayong kaisipan, meron tayong kalooban, meron tayong emosyon o damdamin. At itong mga Psalms na to ay mga pagpapahayag tungkol sa Diyos na merong damdamin. Okay? No?
At ganon din when we worship God, no? When we worship God, we do not worship God with our mind. Okay? Kasi pag mind lang, lumalabas, minimemorize lang natin yung awit without being touched by the message. So kung kayo ay involved sa praise and worship o kayo ay tumutugtog at karamihan naman dito sa sa mga kamanggagawa natin sa hermeneutics ay nai-involve sa music ministry, masasabi natin ay napakahalaga ng emotion when we worship God. At pwede kong masabi na kabahagi ito dun sa element na sinabi ni Jesus doon sa Samaritan woman, na we are to worship God in spirit and in truth. No, when we worship God with our emotions, we are also worshiping God in truth. Kasi kaya tayo naluluha, no? Kaya tayo napapaiyak dahil dun sa lalim ng ating karanasan. At yung karanasan na yon, napapaisip tuloy tayo sa yung dakilang ginawa ng Diyos sa buhay natin. At nadadala yung ating emosyon dito. Pero tandaan natin, may mga emosyon dito, kasama rito sa emosyon ay kalungkutan. Okay? So may mga awit, at tawag dito ay Psalms of Lament, no? May mga awit na nagpapahayag ng kalungkutan o kaya naman even galit, no? So meron tayong mga awit na nagpapahayag ng galit. At when we talk about the role of the inspiration of the word, no? Maliwanag na kasama ang mga awit ng pagpapahayag ng galit, no? Yung imprecatory psalms ay may tuturing natin kabahagi ng scripture. Okay? Mga bahagi na itinuturing na or kinokonsidera na word of God. Okay? Meron mang teka lang po. Yung screen na sinishare ni nakikita niyo po ba, Pastor Jun? Ako po, Pastor, nakalagay lang po ay Edwin Don Siriaco has post sharing, screen sharing po eh. Teka lang, ulitin natin. Kasi kanina pa ako merong dito eh. Iyan na natin. Back natin from the start. Salamat po Kaya sa po pag-call tinatanong ko attention. para hindi pa po nakikita nila. Salamat Opo. sa pag-call attention kasi syempre gusto natin ma-maximize natin yung ating yung ating project eh. Pwede kayo mag-react no, kung nakikita nyo na How about this one? Nakikita nyo pa ba yung title screen? Wala pa, wala po. Wala pa rin po. Wala po. Nag-loading. Ayun, Ayan, pas. meron na. Ayun na po, Pastor. Salamat po. Sige. Thank you po. Salamat po. Opo. Ganun na lang po tayo, no? Kasi hindi ko nakikita yung eh. At saka sabi ko nga, I'm using a different laptop. So, meron pa palang ganung issue. Ay, teka lang. Bakit to? Draw. Okay. Ito, nakita na natin to. Yan. They are words to God or about God, no? Not just from God. Of course, when we talk about revelation or the Holy Spirit, yun yung nagmo-move doon sa tao, no? Para magpahayag siya ng pag-awit, pasasalamat, papuri, no, sa Diyos. And even nga yung galit eh. Kasi may mga nakikita tayo mga Psalms of Lament na yung taong nagpapahayag ng damdamin ay may nangaaway sa kanya. No? May nangaaway sa kanya, may nangusig sa kanya, may nangaras o nagpe-pressure sa kanya kaya niya sinasabing siya ay nahihirapan. Ito yung yung ayon kay Herman Gamkel, no? Gamkel's form critical method. Psalms are tied to cultic life, no? Not specific events. Okay? Anong ibig sabihin natin dito? Na itong mga awit na ito, they were
ang kinokonsidera nito is paano yung awit ay kabahagi ng isang community experience. Okay? Na ang awit ay kabahagi sa pananambahan ng isang particular na grupo. So, pwede nating masabi mga Israelites o kaya naman yung mga Levites, no? Na what we call Levites were involved po. So, ang ano no, simply put, ang sinasabi dito ni Herman Gankel, merong community o kaya naman merong isang song leader, no? At naka-attach ito doon sa paraan ng pananambahan. Magbigay po ako ng example. Prior to the creation of the temple, no? Kasi sinasabi natin there were Psalms of David. So maliwanag na ang templo ay nabuo ito sa kapanahunan ni Solomon, hindi sa kapanahunan ni David. Pero nung time na yon, the place of worship was the tabernacle. Yung tolda na pinagawa nung time pa ni Moses. So meron na. No? Kaya meron ng sabihin nating pananambahan, meron ng community na umaawit. So may sabihin natin ang composition kasi ng 150 Psalms ano siya inductive siya meaning pa isa-isa, no? Hindi lahat ng kumbaga meron mo ng karanasan ang songwriter kagaya ni David at doon sa karanasan na yon na isusulat niya yung kanyang yung kung paano siya nagpapahayag sa Diyos. At pagkatapos nito, yung awit na yon ay nagiging sabihin natin community property. Okay? No? Kung meron tayong sinasabing intellectual property rights, yung awit na yon na naisulat ay nagiging property siya ng community of worship. Okay? And then nagkaroon ng development nito no nagkaroon na ng templo, okay? So nagkaroon ng templo. Pero more than that, isama natin yung karanasan ng exile, no? Kung saan ang Northern Kingdom at ang Southern Kingdom ay natalo ng mga pagan nations. At dahil dito yung karanasan nila na sila ay natalo, sila ay nawalan ng lupa, sila ay binihag, no? Pati itong mga karanasan na to ay nagre-reflect doon sa sa buhay at kahirapan ng mga Hudyo, no? Yung community nakabilang dito sa mga persecutions nito. At doon sa sinasabi nating cultic life, yun yung paraan nila na sila ay kahit sa kahirapan ay natututong umawit sa Diyos. Okay, umawit sa Diyos. Ewan, tama ba yun? Psalm 22 yata yun yung my God, no? Why have you forsaken me? So itong awit na ito ay ay marahil na isulat ito sa sa time ng difficulty. Na naisulat ito sa panahon na nag-iisa yung yung mga awit at feeling niya siya ay walang pag-asa. My God. So, yun. So, yung sinabi na yun na inuulit sa sinasabing 7 last words ni Jesus. Kung hindi natin alam, yung pala yung isang awit, no? Yung text na yun ay binabatay ni Jesus sa isang existing song, no? So, in other words, masasabi natin ito isang panalangin ni Jesus doon sa Ama, Diyos Ama, pero sa side nito ng the song is part of the cultic life of Israel, lumalabas pala si Jesus ay umaawit nung time na yon. Okay? Si Jesus, yun yung hindi natin nakikita Si Jesus pala, given that Psalm 22 is a lament song, regardless it is lament, it is still a means of connecting and worshiping God. Diba? So yun yung hindi natin nakikita doon sa yung sa Eloi Eloi lema sabachthani, no?
my God, why have you forsaken me? Ay ano pala, no? Psalm 22 rin pala yung ano no. So kagaya ng napag-usapan po natin last meeting, maganda po na aralin po natin, no? Yung going back dun sa isa sa 7 last words of Jesus. Aralin natin yung context ng Psalm 22, no? Kagaya ng suggestion dito ni Herman Gankel, kung kailan nabuo yung song. Okay? At by then, marirealize natin na yung sinasabi ni Jesus, no? Many centuries after the song was written, makikita natin meron palang mga clues and details doon sa awit na hindi natin nakikita doon sa sinabi ni Jesus, no? Ano pa? The Psalms were grouped into 5 books, each ending with a doxology. Okay. So meron siyang ano no, yung part no, 40 wala akong Bible ngayon eh. Excuse me. So dito po sa awit no or sa Psalms no, meron siyang nakalagay na mga parts no. For example, ayun. Pagpunta nyo ng dulo ng chapter 41, nakalagay dito sa verse 12, purihin si Yahweh ang Diyos ng Israel, purihin siya ngayon at magpakailanman. Yan po yung doxology. And then nag-move doon sa chapter 42. Ang nakalagay po sa mabuting balita, meron siyang heading, ikalawang aklat. So ano po bang ibig sabihin nito? There was a time, yung collection ng, sabihin natin, early collection of the Psalms, hanggang chapter 41 lang. Okay. At baka nga nagsimula ito sa chapter 2 eh. So yung awit na sinasabi natin chapter 2, ay yun yung masasabing pinakaunang awit hanggang dito sa verse 41. Anong sinasabi natin? Kasi ang Psalm chapter 1, which is the first chapter, ay isang tawag mo doon, introduction to the entire 150. I say again, yung chapter 1 is the introduction to the entire 150. Kaya naman yung chapter 2 hanggang 41, ito yung masasabi nating unang collection. Okay. Yung ancient form, at meron siyang mga kasunod, sabihin natin, nadadagdagan siya. Nadadagdagan siya hanggang sa siya ay kumapal at naging 150. So, may Psalms were grouped into 5 books, each ending with a doxology. And then the compilation reflects historical reduction, or yung reduction kasi ang meaning nito is editorial. No? Merong mga grupo ng mga scribes, most likely yung Levitical scribes, no? Na inipon itong mga awit na to during the exile. Okay? During the exile. From the time ng isinulat yung mga songs sa time ni David hanggang sa makolekta siya. Actually, meron pang sinasabing Song of Moses, no? Psalm 90. So makita natin that may mga awit na mas matanda pa kaysa kay David. Okay? So let's go on. So 73 Psalms were attributed to David. Ito yung sinasabi nating authorship section. And then others were to Moses, and then meron ding awit na isinulat si Solomon. Meron ding awit na isinulat si Asaph. And then meron din yung sons of Korah. Ito yung descendants ni Korah. And when you go back, ang question is, sino si Korah? No? Traditionally, siya yung Levite na nagrebel nagrebel sa leadership ni Moses, no? Traditionally, si Korah, no? So hindi 100% true na na punish sila, no? By means of being yung eaten by an earthquake ba 'yon, 'di ba? So meron silang mga
descendants, no, dito sa field ng ng Levites. Now, when we talk about the Levites, ang mga Levites, yung mga families nito, may mga kanya-kanyang trabaho, no? Merong mga yung kagaya niyan, yung Aaronic priests, sila ay Levites din. So sila yung nagiging family of the priests. Pero merong ding kagaya niyan yung mga porter, no? Yung nagbubuhat, sila yung family na nag-a-assemble or disassemble ng ng tabernacle, no? Kung kailangan na nila mag-move from one place to another. So merong family ng Levites, nasa kanila lang nakalaan yung yung pag-disassemble, no? Hindi lahat ng Levites ay nakakagawa nun. So what are we talking about? Si Asaph, ang sons of Korah, kabilang sila sa mga families ng mga awit, mga instrumentalist, di ba? Yung mga involved dun sa choir, no? So itong family na to, kabilang sila sa mga nagsulat ng ilang mga psalms na itinuturi natin kabilang sa 150. And then there are superscription, no? Yung tong superscription na to ay nilagay ng editor. Inilagay ng editor sa taas to guide, no? To guide sabihin natin musician, no? Ang talagang challenge sa atin ngayon, kung yung mga ancient musical instruments na to ay still nag-exist pa, no? Sa bayan ng Israel. So again, that's another question. Of course, yung tono kasi, if you are going to ask pastor na preserve ba ang tono ng mga psalms, practically hindi. Ang nailipat na lamang ito sa tradition is, of course, yung content, yung song. Pero there were attempts, no, by the Jews. Nalagyan ito ng tono. So, dahil nga we are just yung mahirap na sa part natin to really recover, no, 100% yung tono. So we leave it up doon sa mga naglalagay nito ng tono ng arrangement nito from the Jews. And then some tied to historical events in David's life. So makikita natin 'yon na nakalagay sa taas, tapos ang editor lalagyan niya ng historical experience, no, ni David. Ano pa? So dagdag pa ni Herman Gankel, the different genres of the Psalms are hymns. No, hymns, anong pinagkaiba ng hymns ay songs of praise, okay? Songs of praise. And then merong lament, which is songs of sadness, songs of difficulty. And then merong individual songs in contrast doon sa sinasabing community psalms. So merong songs of an individual, meron ding songs of a community. Madali lang makita 'yon kasi pag songs of an individual, gumagamit siya ng first person singular, I. No, I, no? Tapos pag communal psalms naman, nagiging siya, we, first person plural, we. And then meron ding mga royal psalms. Again, when we see royal psalms, wag muna kayo magmamadali sa messianic, no? Kasi itong royal psalms na to, it may refer to the Davidic king, no? But kung ipupush agad natin sa kay Jesus as the Messiah, nade-devoid yung song, no? Nade-devoid natin yung song of its original intention, which is may mga royal psalms na tinatawag nating songs of coronation. Okay? So ano yung songs of coronation? Ito yung namatay na yung hari, o kaya naman yung hari ay ipinapasa na sa kanyang anak yung panunungkulan. So coronation, coronation song. Meron din siya meron siyang bridal song din, yung tungkol sa royalty, na kung saan pine-present potentially, no, na yung context nito ay awit para sa kasalan, awit sa kasal ng existing king, no, within Israel.
Ngayon kay Klaus Westermann, nasabi niya naman, merong descriptive phrase, merong lament, at meron ding declarative phrase. Okay. Ano yung mga layunin? Bakit merong psalms? Una, yung kagaya ng hymns, no? Meron siyang panawagan, meron then reasons for praise, and then conclusion. Bakit ganito? Yung role ng hymn, meron siyang call, ito yung sa atin, sa tawag natin dito, yung prelude. No? Yung sa prelude kasi is, kinukuha mo yung attention ng mga sumasamba na sila ay manahimik o kaya pag-isipan nila mabuti na presence of God. So itong call, usually merong song leader na nananawagan dito para sila ay i-prepare nila yung sarili nila dahil imi-meet nila ang God. No? They will meet the presence of God. Ngayon yung Thanksgiving Psalms, meron siyang declaration and then meron siyang experience. So dito pinapasok ng songwriter na magpapasalamat siya sa Diyos o kaya ipapakita niya yung sarili niya sa harapan ng maraming tao na siya ay magpapasalamat. At yung experience, yun yung dahilan. Okay? Nagpapahayag siya ng pasasalamat, tapos ipapahayag niya yung kanyang naranasan. Ang isang interesting na bagay tungkol sa Thanksgiving Psalm, usually meron itong pangako or commitment. No? Yung nagpapasalamat, dahil do sa pasasalamat niya sa Diyos, ang susunod niyang gawin ay nangangako siya sa Diyos, no? Na meron siyang bagay na nagagawin, karaniwan na yun yung kasi ang psalm related kasi siya sa pananambahan, so usually meron ding mga offering dito, mga pinapatay na hayop, no? Pero pwede na natin makita dito yung vow ay nakapokus sa yung commitment sa ministry. And then merong exhortation. Yung exhortation, ito yung panawagan naman sa iba kasi nagpapasalamat siya, no? Na-given siya ay nagpapasalamat, tinatawag naman na ang ibang tao na kilalanin ng Diyos or isa-isip na ang Diyos ay isang mabuting Diyos, hindi nagpapabaya sa pangako at laging nariyan para tulungan tayo, parang ganun ba? So merong lesson na itinuturo pag sa exhortation. Now yung laments naman, kagaya nito yung vocative, no? Meron siyang kapahayagan ng vocative, ibig sabihin, oh Diyos ko, di ba? Tinatawag niya. Mahal kong Diyos, nasan ka? O kaya, maawa ka sa akin, di ba? Mga ganong kapahayagan. Dito, ano yun? Teka lang. So merong pagtawag, and then pagkatapos ng lament, meron siyang complaint. Ito yung complaint, yung nirereklamo niya sa Diyos. At itong mga complaints na to, pwedeng iba-ibang reasons nito. Merong umuusig sa kanya, may nang-aaway sa kanya. Or worse, merong nagtatangkang pumatay sa kanya. Nakaka-receive siya ng death threat, tapos umiiyak sa Lord. No? Lord, bakit nangyayari ito sa akin? Tapos meron siyang petition, no? At yung petition na yun na related do sa complaint, no? Kasi kung merong papatay sa kanya, usually ang petition sasabihin, "Wag niyo po akong mayaang mamatay," no? Kung may kina-complain, wag yung parang yung paghingi ng tulong dahil do sa cost ng complaint, no? And then yung motivation. At yung motivation, nandun yung question na bakit ba siya dapat umasa sa Diyos? Okay? Bakit ba siya dapat maging sigurado na pinakinggan ng Lord yung kanyang panalangin? Okay? Yun yung motivation, no? Ang mga motivation yung ibinabalik ng yung naalala, no? Naalala ng mga awit yung minsan ginawa ng Diyos doon sa buhay niya, no? So pagbalik sa nakaraan, na kung ang Diyos ay nakikinig sa panalangin, kung ang Diyos ay nagliligtas noon, kung ang Diyos noon ay nagtapat sa bayan ng Israel,
dapat tayo rin. Dito na pumapasok yung last part na sinasabi ay trust, pagtitiwala. No? Naniniwala yung mga awit na tutugon ng Diyos. And then, kapansin-pansin yung yung poetic feature, no, ng mga psalms, no. Ang tawag dito ay paired clauses, A and B, no, yung parallelism. At may mga parallelism na restatement, no. May sinabi siya sa una, tapos i-restate niya doon sa second, kaya nga merong A at B. Tawag dito ay complement. Pero meron ding antithetical parallelism. Ito naman yung magkakontra naman, no? May sinabi sa una tapos i-contrast niya naman. So, may mga poetic features, no? Types include restatement. A restatement yung sinabi niya sa A, sasabihin niya na naman sa B using different terms. Pwedeng sinabi niya ng una, tumawag siya sa Diyos bilang Yahweh, and then later on, yung God naman or Elohim, now Hebrew word naman ang ginamit sa pangalawa. And then citation, no? Binabanggit nito yung sinasabi ng mga matatanda, no? Alam mo, sabi ng mga matatanda, yung ancients, no? Yung mga nakakaalam ng tradisyon. At pwede rin subordination, yung main statement pagdating sa subordination siya ay yung merong main statement tapos followed by the next, and then sequence. Yung sequence naman, naalala niyo yung sa narrative, no? Narrative analysis, meron siyang pagkasunod-sunod. Yung sequence para siyang nagkikwento. Yung kwento niya inilalagay niya sa pamamagitan ng awit, no? And then merong ellipsis, yung yung biglang nagkaroon ng change doon sa parang biglang nawala sa pangunahing takbo, no, ng discussion. So principles of interpretation, interpret each psalm as a complete unit. So mga kapatid, if you're going to study a psalm, no, kailangan yung intindihin siya as yung entire na psalm. Okay? Like Psalm 23, so kailangan basahin mo yung buong Psalm 23. You need to discuss the entire psalm. No? At meron namang mga psalms na mahaba, di ba? Kagaya ng Psalm 19, medyo may kahabaan ng Psalm 19. It is the psalm about the creation of God. So, tingnan mo yon, so igugrupo mo yon. And then, identify themes and historical usage. Of course, yung tema ng awit ang nagko-control ng meaning. At kung paano natin ito i-interpret yung tema. Ano yung mga halimbawa ng tema? Kaligtasan, pasasalamat, yung tunay na pagsamba, kabaitan ng Diyos, no? Kabaitan ng Diyos. O kaya naman paghingi ng tulong. Yan, mga tema yan, paghingi ng tulong. Ayun. And then, respect genre-specific application. Kung ito ay tungkol sa community, ay isa-isip natin yung grupo ng mga sumasamba. Kung ito naman ay awit ng isang individual, so pag-isipan natin mabuti yung karanasan nitong yung songwriter. And then apply royal psalms, no, typologically to Christ, okay? Not to church leaders. So, hindi pwedeng mag-claim, no? Kumbaga, tama na yung yung kung ini-interpret natin yung royal psalms, no? Kailangan ma-identify muna natin. And then, lalagyan natin siya ng messianic content. Pero dapat mag-stick lang siya kay Christ, no? Huwag sa ibang mga church leader. Kasi yun eh. Na, naman tawag mo dito? Disrespect naman yun dun sa original intention ng song. Okay, mga discussion ng psalm, no? And then pansinin natin, 'di ba? Ni structure kagaya ng halimbawa kanina, may halimbawa. Ito mga halimbawa ito. So meron siyang ganyang structure, panawagan, and then bakit siya magpupuri, at tapos ano yung dapat gawin, may conclusion. Ganun din sa Thanksgiving. Bakit ba meron munang karanasan
tapos merong pangako, tapos merong invitation para sa iba. Ganon din sa lament. Okay? Tapos essay comparison of Gankel versus si Westerman at design worship using psalm in context. Ang magandang point yung sa ano, no? Sana hindi natin to na-overlook. Yung last bullet, design worship using psalm in context. Ano bang sinasabi dito? Na yung ang pagsamba kasi para siya merong stages, no? At yung stages na yon, pwede siyang ilarawan doon sa pag-enter ng high priest doon sa tinatawag na Holy of Holies, okay? 'Di ba? Yung temple, 'di ba? Nasa ano siya? Anong tawag mo dito? Meron siyang nasa labas ng bakod. 'Di ba? Kaya sasabihin niya, I will enter your gates with thanksgiving in my heart, 'di ba? I will enter his courts with praise. So pumapasok pa lang hanggang sa na ano natin, no? Na napapalalim natin yung song. Na kung saan nahahitan natin, na-invite natin yung mga mananambahan na parang pumapasok doon sa temple hanggang sa napakalapit na ng mga sumasamba, no, sa presence ni God. And I'm citing yung ano, no, yung sinabi sa Book of Hebrews na ano, no, tayo ay pumasok doon sa throne of grace, no, with confidence. Okay. And then essay interpreting a psalm and then quiz on psalm. So mga ano, no, introduction to psalms, and then si Klaus Westerman at saka yung Kevin Stewart at Masoretic test. Now, meron akong example dito. Ito po ay pinreach ko last Sunday, no? Hindi po kahapon. Okay? Pinreach ko ito last Sunday. Sana ma-appreciate nyo. Ang topic na binigay sa akin ng Pastor Norman ay ano, pusong magpasalamat. Okay? Pusong magpasalamat. At doon sa mga Thanksgiving Psalms, no? Thanksgiving Psalms. Ang pinili ko tong Psalm 136. Awit 136. No? So ito ay galing sa notes ni Klaus Westerman. Pinag-iba niya yung kahulugan ng pagsamba sa pasasalamat. Okay? Merong pagsamba, merong pasasalamat. Una, ang pagsamba raw, the one being praised is elevated. Itinataas siya. Itinataas yung ranggo, yung kalagayan ng ni God na pinupuri. Pero sa Thanksgiving, no? Yung Diyos ay nananatili sa kanyang lugar at yung sumasamba or yung nagpapasalamat, no? Yung nagpapasalamat ang kusang inilalapit yung sarili niya sa Diyos, di ba? Nagpapasalamat. And then sa praise, I am directed entirely toward the one whom I praise. Okay? In that moment, looking away from myself. Okay? Pag sa worship daw or praise, nakapokus ka dun sa katangian ng Diyos. Okay? Pero sa pasasalamat, nakapokus ka dun sa dahilan ng pasasalamat mo. Okay? Kaya ka nga nagpapasalamat, na-move ka ng iyong karanasan, kaya hinahanap mo ang Diyos para pasalamatan siya. And then sa praise, merong kalayaan, may freedom, spontaneity, belong to the essence of praise. Pero sa pasasalamat, no? Ang pasasalamat ay nagiging tungkulin. Okay? Kasi yung sa nakita nating structure kanina, meron siyang pangako. Nagpapahayag ng pangako yung mga awit, no? Na dahil doon sa ginawa ni Yahweh sa kanyang buhay, no, merong gagawin, no? Nagiging duty. And then praise is a forum and always occurs in a group, no? Kasi ang papurit pagsamba ay ibinabahagi, tinatawag ang iba para sumama. Pero ang Thanksgiving, yung pinapasalamat ng tao, pwedeng hindi ito naranasan ng iba. Okay? Pwedeng hindi makarelate ang iba. O kaya naman kung nakarelate, hindi naman ganun kalalim yung kagaya ng nararanasan ng nung nagpapasalamat sa Diyos.
It need concern no one except the one taking and the one being thanked. So lumalabas parang yung highlight, it is between God at doon sa nag-iisang tao na nagpapasalamat. And then it is essentially joyful, yung praise. Pero sa Thanksgiving, giving thanks can take on the character of something required. Usually very solemn, usually very humble yung pagpepresenta ng sarili sa Diyos. No? And must often be commanded. So awit ng pasasalamat. No? If you read Psalm 136, meron siyang 26 verses at paulit-ulit yung clause na for his steadfast love endures forever. Okay? Literally, sa case ng Israel, sagutan ito. No? Merong isang nagpapahayag ng first clause, tapos merong isang community or grupo na mga awit na sila lang dun sa response. No? Yung reprise. Sasabihin nila yung for his steadfast love endures forever. So paulit-ulit yon. No? At dito rin sa buong psalm, makita natin na yung give thanks or magpasalamat or pasalamatan ay makikita nating 4 na beses ginamit. No? At nagpapasalamat ang tao dahil may ginawa muna ang Diyos sa buhay niya. Okay? At when we say, for steadfast, naalala ko, there was one time may nagtanong pwede ba tayo gumamit ng ilang versions ng Bible? Ang purpose natin dito, syempre, is to communicate. No? Kagaya nito, yung English, for steadfast love endures forever, yung mabuting balita, pag-ibig niya ay tunay. No? Laging tapat kailanman. So nakaka-capture nito yung poetry, but at the same time yung content ng awit. No? Yung kahulugan ng kesa. So paulit-ulit itong steadfast love, no? Endures forever. Yun po yung Hebrew word na kesed. So ano bang kahulugan ng kesed? No? Ang kesed ay may kahulugang pag-ibig, katapatan, biyaya, awa, kabaitan o kagandahang loob. So napakayaman, no? Napakayaman ng salitang ito sa Hebrew. No? Kung sa pag-uugali ng Diyos si Yahweh, yung nasa unang bullet, pag-ibig, ginawa ko lang siya as a verb or sabihin natin pandiwa. No? Si Yahweh ay mapagmahal. Si Yahweh ay tapat kailanpaman. Si Yahweh ay puno ng biyaya. Si Yahweh ay isang maawaing Diyos. Di ba? Si Yahweh ay mabait. Si Yahweh, maganda ang kalooban ni Yahweh. Maganda ang kalooban. So yun po yung, yung pagpapayag ng word na kesed. So balikan natin yung Psalm 136. For his steadfast love endures forever, 26 verses. Na ang kahulugan po ng 26 of 26, na bawat, sa yung understanding poetry, no? Sa bawat nangyari sa buhay ng tao, magpasalamat sa Diyos. Sa bawat ginawa ng Diyos sa buhay ng tao, kahit minsan mahirap ito, his steadfast love endures forever. Sa bawat nangyayari, nire-recognize natin. God's love continues. So lahat ng 26 verses ay lumalabas ngayon, kahapon, ngayon at bukas, ako ay magpupuri. Diba? Kasi bawat verse, paulit-ulit yun. Anong mangyari sa buhay ko, isasa sa isip ko, ang kabutihan, yung kesed, no? Kesed ng Diyos sa buhay ko. Tapos yung pasasalamat, makita no, sa verse 1, sa verse 2, verse 3, tsaka verse 26. Again, 26 yung dulo. Okay? So, dito, yung word na yung paggamit ng pasasalamat, hindi lang siya isang beses, 2, 3, no? 4. So, yung idea ng 4, lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Lagi tayong magpasalamat. Balik tayo doon sa 26 verses. Sa bawat pangyayari ng buhay natin, tayo ay magpasalamat kay Yahweh. Sa simula at uling talata, dapat pasalamatan si Yahweh. Sa bawat talata, sinasabi ng awit, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Bakit dapat pasalamatan si Yahweh? So dito ay nag-exegete tayo at
Ito yung gusto nating, kasi alam na natin yung awit ay isang awit ng pasasalamat. Kaya dapat makonsidera natin, bakit ba dapat pasalamatan si Yahweh? No? At again, ang scope and limitation natin, yung lang 136. Di ba po? So yan, dahil si Yahweh ay ang ating Diyos, ito po yung paulit-ulit na pasasalamat. No? Si Yahweh ay mabuti. Si Yahweh ang Diyos ng mga Diyos. No? God, si Yahweh ang Panginoon ng mga Panginoon. So, diyan yung yung New Testament idea that Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords, di ba? Tapos si Yahweh ang Diyos sa kalangitan. The Lord is the God of the heavens. When we remember yung paggamit ni Jesus sa Gospel of Matthew na yung kaharian ng langit, no? The kingdom of heaven. Kaharian ng langit kasi si Yahweh, ang tamang presensya ni Yahweh ay sa kalangitan. Ano pa? Dahil si Yahweh ang lumikha sa lahat. Kung titingnan niyo po yung verse 4 hanggang 9, meron pong creation theme dito. Yung tema ng paglilika ng Diyos. Dahil si Yahweh ang lumikha sa lahat. Si Yahweh lamang ang gumagawa ng dakilang himala, no? Yung great miracles. Tapos si Yahweh ang lumikha ng lahat ng mundo. Na yung Genesis 1, no, ay na-summarize, no? Sinamarize sa verses 5 hanggang 9 ng awit 136. Okay? Of course, yung summary statement, bakit natin pasasalamatan si Yahweh? Kasi si Yahweh ang lumikha ng buong mundo para sa kanyang layunin. Okay? And then, bakit pasasalamatan si Yahweh? Dahil si Yahweh ang tagapagligtas. So, merong salvation team, no? Na makikita sa 136. For example, ginamit dito yung paglalarawan. Ang kamay ni Yahweh ang nagligtas. Okay? So, saan ba unang nakita itong yung kamay ni Yahweh sa verse 12 ng 136? Makikita ito sa Exodus 6:6. Okay? The outstretched arm. So, bumabalik ito dun sa makapangyarihang kamay ng Diyos na nagligtas sa bayan ng Israel. Okay? So dapat tayo magpasalamat kasi si Yahweh ang nagliligtas. Iniligtas ni Yahweh ang mga Israelita sa pamamagitan ng malupit na salot, no? Yung dito sa verse 10, yung plague of the firstborn, yung merong yung destroyer, no, dumating sa Egypt at ikinamatay ng mga ng mga panganay sa Egyptians, pero sa mga Israelites, dahil merong yung dugo ng yung lamb, dugo ng kordero, ay naligtas ang mga Israelita mula sa matinding salot. Tapos bakit ba? Dahil si Yahweh tagapagligtas. Sabi sa verse 13 to 15, yung yung hinawi ni Yahweh ang dagat, no? Hinawi. Meron dalawang reasons yon, para makatakas sa mga Israelita, pero para parusahan din si Pero at ang mga Egyptian army. So yun yung po yung sa 13:15. And then bakit dapat magpasalamat tayo sa pamamagitan ng 136? Dahil si Yahweh ang nangangalaga, no? So yung nangangalaga, provider, tamang-tama, Happy Father's Day, di ba? Happy Father's Day. So, hindi man, sabi, Pastor, saan ba natin makikita yung word na Ama? Wala dyan yung word na Ama, pero yung ginagawa ni Yahweh ay yung ginagawa ng isang tatay na nagmamahal para sa kanyang mga anak, mga nasasakupan. No? Verse 23, hindi nagpapabaya sa ating kalalagayan. At alam niyo po ba anong kinaganda nitong verse 23? Siguro sundan ko muna. Pinapakain ni Yahweh ang lahat ng tao at hayop. Okay? Pero anong kinaganda ng verse 23? Ito pong verse 23, awit 136, verse 23, yung Greek nito ay kapareho po nung sinabi ni Maria, no? Si Mary, na umawit siya sa Luke 1:48, no? Who remembered us in our humiliation, for His loving kindness is everlasting. Bahagi ng inawit
ni Mary. Doon sa Revelation na siya ang magiging ina ng tagapagligtas, di ba? So bakit pasasalamatan si Yahweh? So sinamarize ko po yung 4 points. Dahil si Yahweh ang ating Diyos, si Yahweh ang lumikha sa lahat, dahil si Yahweh ang tagapagligtas, dahil si Yahweh ang nangangalaga. Tapos balik tayo kasi ang topic ay pusong mapagpasalamat na bilang mga disciples ni Jesus Christ. So from there, tumawid na tayo sa present. Ang kausap natin dito yung mga taga-tansa, no? Yung CCM tansa. Bilang mga disciples ni Jesus Christ, tayo ay magpasalamat lagi. Tapos ibinabahagi natin sa iba ang ginawa. So ito yung thanking God by sharing our testimony. Ipinapahayag natin yung kabutihan ginawa ni Jesus sa buhay. So magpasalamat ka kay Yahweh. So it is again challenge para sa mga believers na magpasalamat. Pasalamatan mo ang buhay mo. Diba? Yung mga karanasan mo sa buhay. Tapos pasalamatan mo ang asawa mo, mga anak mo. Pasalamat ka dahil sila ang ibinigay ng Diyos para sa atin, para mabuo yung ating family. Tapos pasalamat tayo sa kaligtasan, which goes back do sa first bullet. Pasalamatan sa katugunan ng iyong mga panalangin. Diba? Pasalamat tayo. And then of course, magpasalamat tayo sa church at ministry na kinabibilangan natin na kung saan doon natin na pagpapasalamat kay Jesus yung ating buhay. Tapos ginawa kong application ito, no? Bumuo ng grupo, no? Yung mga tagapakinig, no, 2-3, no? Buo sila 2-3 tapos mag-share sila kasi mahirap kung napakarami, no? No, to 2-3 lang magbahagi ng pasasalamat sa isa't isa. And then nung tapos na lahat na makapagpasalamat, no? Sama-sama naming inawit yung give thanks. Okay. So yun po mga kapatid ay halimbawa, no, ng pagtuturo ng Book of Psalms. No? Kung mag-focus naman tayo sa Psalms ng Lament, no? Sa Psalms of Lament may mga Psalms na nakatuon kunyari sa disaster. O kaya naman ay kahirapan. Alam niyo po, sa buhay natin at sa karanasan ng ating mga church, minsan meron talagang hindi magandang pangyayari, no? Naalala ko yung isa kong kaklase, nasa, ano siya, no? Bicolano, no? Kung naalala niyo yung merong mud flow, no? Na nangyari sa pana ng bundok ng Mount Mayon, ano? Nagkaroon ng mud flow. Na tubig, tapos may kasamang troso, mga malalaking bato. Natabunan ang mga maraming lugar, marami namatay. Marami namatay. At tinanong ko siya, sabi ko pare, kasi ano siya, taga Daraga, no? Taga Daraga Albay siya. Sabi ko pare, ano nangyari sa inyo? Paano kayo paano yung worship service nyo nung Sunday na pagkatapos nun sabi niya, alam mo pare, lahat ng family members merong namatayan, sabi niya. Sabi niya, lahat ng family members merong namatayan. Tapos ang ginawa lang daw nila doon, hindi raw sila, sabihin natin, yung regular na pananambahan, hindi raw nila magawa. No? Kasi nga doon sa karanasan doon sa mud flow, ay nangyari daw ay pamamahayag ng ng mga patotoo na nang mayroong iyakan, na pinapahayag nila yung karanasan nila na yung sa family nila kung paano napakasakit na merong namatayan sa family. Mga kapatid, doon po nagiging very, very communicative, no? Yung mga lament psalms, no? Yung mga songs na nagpapahayag po ng kalungkutan, kapigatian. Diba? Kasi contrast doon sa sinasabi ng mga prosperity gospel, no?
ng buhay natin pag naging Kristiyano ka ay laging positibo, laging punong-puno ng pagpapala, no? Alam natin hindi ganon. Kaya nga itong mga awit na kasama na si David, no? Ay nagsusulat sila ng mga awit na kung saan ang buhay ng tao hindi talaga puro ano lang, puro kasiyahan at kasarapan din. At doon nagiging, sabihin natin, nagiging helpful sa atin kung paano natin mako-communicate sa Lord yung ating difficult situation, no? May nagsasabi, awit 23, no? Paborito natin yung awit 23 eh. Pero merong nagsasabi that Psalm 23 can be a lament song. Okay. At anong ibig sabihin natin dito, Pastor? Kasi doon sa umawit siya, sabi niya, even though I walk through the valley of shadow of death. So hindi ito isang karanasan na parang happy moment, no? Bagamat pwedeng yung reading natin ng awit, hindi ganoon. Depende doon sa ating intention. Pero ang Pastor Ronel, no, nung nabubuhay siya, Ninong Ronel, pag kami ay gumagawa ng program, pag nagpo-funeral service, laging meron talagang pagbasa ng awit 23. Kasi nga, marahil nakita rin ng Pastor Ronel na itong awit na to ay isa rin siyang lament song, no? Na pwedeng maging awit ng isang taong nagluluksa, taong nasaktan. Pero hindi tayo magdadwell lamang doon sa, yun yung kagandahan ng lament songs eh. Hindi ito yung magdadwell ka lang doon sa problem. Hello? Yung struggle, yung difficulty, hindi ka mag-i-stop doon eh. Pagdating sa huli, marirealize mo nga, no? Ang Diyos nga pala hindi tayo pinapabayaan. So it also develops yung tiwala na meron kang kalungkutan, meron kang pagluha. Pero dito sa pagluha na to, nare-realize natin yung katangian ng Diyos. At yun ay nagiging, sabihin natin, movement towards praise. Kahit na mahirap para sa atin, hinihila tayo. Hinihila yung damdamin, hinihila yung pananampalataya natin patungo sa sa pagtitiwala kay God. Okay. Ayun po, salamat. No, medyo napagod rin ako sa sa awit. Meron akong pero siguro hindi ngayon, no? Meron akong research paper tungkol sa awit eh. Nagsimula awit 42 hanggang 49, no? Meron akong na kung saan nagmo-move siya talaga from yung mga difficulties, no, in life na nare-realize natin, nga, yung buhay hindi laging madali. Pwede ba natin din tingnan muna yung 42 kasi nabanggit ko naman yung 42. Tingnan natin yung 42. Sa Tagalog, ganito po yung sinasabi. No? Sabi dito, panagoy ng isang dinalang biyag. So maliwanag, ito ay lament song. Sabi, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Di ba? Yung natin, yung song natin, di ba, for prayer, di ba? As the deer panted for the waters of my soul. So, ito po yun, no? And then nag-move siya, sabi niya, kailan kaya maaring sa presensya mo'y sumamba? Bigla siya nag-raise ng problem, di ba? Tuloy natin. Araw-gabi tumatangoy, gabi't araw tumatangis. Naging tanging pagkain ko'y mga luha sa pag-ibig. Itong mga kaaway ko sa tuwin ay yaong sambit. Nasaan ba ang iyong Diyos? Hindi namin namamasid. So, dito nakikita natin yung problem. Bakit siya nahihirapan? Nagdurugo ang puso ko kapag aking maalala ang lumipas na kahapong lagi kaming sama-sama.
pupunta sa templo ng Diyos na akin ang na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa mag-awit na masaya. Bakit ako nalulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako may tiwala, siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. So dito pa lamang hanggang verse 5, nakikita natin yung problem. At ano yung problem? Sino muna yung identity ng singer? Ang identity ng singer dito, lumalabas siya ay isang song leader. Okay? Kasi pinapangunahan niya yung iba para sa pag-aawit. No? Pero dito, inaamin niya na kahit siya ay isang song leader, nahihirapan siyang gawin yung kanyang part. So dito, alam nyo, tapos paulit-ulit ito yung why are you downcast on my soul? No? Ano yan, no? Bakit akong... Tingnan natin yung last verse ng 43. 11. Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako may tiwala, siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupuriing walang humpay. Ang aking tagapagligtas ang Diyos na walang hanggan. Ito yung parang chorus, 'di ba? Yung pag-aawit, meron siyang stanza tapos ito yung chorus. Okay? Pero pag titingnan na natin sa chapter 43, inulit yung na yon, okay? Sa verse 5, bakit ako nababahala? Bakit ako na-peace? Sa Diyos ako ay aasa at sa Kanya mananalig. Muli ako magpupuri sa Diyos ko at tagapagligtas. Itong aking pagpupuri sa Kanya ko ipapahayag. So, lumalabas ang chapter 44. Sorry. Yung 43. Ang 43 ay karugtong din ng 42. Kasi meron siyang verse na inuulit. Pero again, going back doon sa song, alam nyo, ang ganda ng song na ito, nagbibigay siya ng encouragement sa mga sa mga leader sa church na na parang ayaw na magpatuloy. No? Doon siya nagiging challenging, no? Kasi alam naman natin yung buhay ng pastor, buhay ng manggagawa, marami tayong nakakaharap na challenges sa buhay. Pero dito, pinapakita dito na kahit na yung mga awit, hindi naging madali para sa kanya. So, I'm just trying to show to you an example. No? Siguro na lang kung meron kayong mga reaction o gusto ko yung idagdag na pwede na natin pag-usapan ngayon. Sige po. Ayun, si Kuya Mon. Sige. Kuya Mon po. Mas yung sa mga binasa natin na you read it literally. Tama po ba? Opo. Pwede po. Pwede. Pwede po siya i-interpret. Gaya ng binigay niyo po sa amin message na magandang pagbulayan ng pasasalamat. Because sa mga points niyo, lahat ng verses binigay niyo. So, literally, pwede po namin siyang i-interpret yung psalm na how about sa iba po? Meron ako sinabi doon sa rules of interpretation kanina na titingnan natin yung tema. Kailangan makita muna natin yung tema eh. Usually, ang isang song, isang chapter, isa lang ang tema niya. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, Song of Thanksgiving, awit 136. Ang talagang center niya doon yung for His love endures forever, no? For His steadfast love endures forever. Doon talaga kasi 26 verses paulit-ulit siya eh. Kaya doon natin yung sinabi mo kasi kung ite-take literally, minsan gagamit yung mga awit ng mga metaphor eh. Okay. At marami kang makikitang metaphor sa awit kasi poetry ito eh.
poetry is really, sabihin natin, part ng function ng poetry at a very nature niya is it is a song. So, somehow merong ano na lang, yung tamang paggamit na lang ng figures of speech, Kuya Mon. Pero generally speaking, literal, at yung hinahanap natin, iniisip natin yung dahilan. Bakit isinulat ng awit bakit isinulat ng songwriter yung awit na ito? Yun po, Pastor. So it's our role na talagang mapinpoint kung literally or may mga metaphors dapat makita. Yun po yung role namin as a student. No? Hindi kasi basta bigay lang ng literal, pero yung pag-search dapat po makita namin. Oo nga. Oo nga. Si Kuya Jun, may tanong din si Kuya Jun eh. Opo, magandang gabi po. Pastor, may tanong po ako kasi ngayon ko lang po din na-realize no, sa ating pag-aaral na yung pong Psalms, dati pong pagkaalam ko lang ito ay parang expression dahil dun sa sitwasyon na nararanasan nung writer. Pero maganda po nalaman ko ngayon na ito pala ay tinranslate o ginamit sa cultic life, no po, yung worship life. Opo. Ang tanong ko po, Pastor, ay nung po bang sinulat ito ng writer as an expression or song, yung pagkakastruktura po ba at ay nabago po nung kinonvert na sa cultic life? Kasi po parang 'di ba rhyming po, may rhyme, merong Opo. ano. Yes So po. nabago po ba 'yon? Or okay. Most likely, hindi na bago yon. Ang nangyari po, sabihin natin, na-popularize. Okay po ba? Na dati, ang isang awit lang siya ng isang family, ng isang individual o kaya isang family. No? Pero dahil napapasok siya sa cultic life, no? At nakita naman natin yung bungad niya, laging merong invitation. No? Talagang ang isang masasabi natin dito, ang pagsamba talaga hindi pwedeng mag-isa ka lang. Sir Jun, hindi talaga pwede. Yung rhyme and meter niya palagay ko it is a preservation ng original. No? Makikita mo lang yan sa Hebrew eh. Kasi hindi mo ano 'yon? Ang sabi nga yung parallelism mismo, yung rhyme and meter. No? Kung ano yung, bakit may parallelism? Si Yahweh ay tapat kailanman. Ang Diyos ay hindi nagbabago. So, yun mismo yung yun yung rhyme and meter. No? Bagamat pag titingnan mo sa Hebrew, hindi talaga siya no? Meron nga lang cases na kung saan ang Hebrew niya ay makikita mo talaga awit talaga. Pero sana nasagot ko yung question niyo, no? Pastor Jun. Opo, Pastor, salamat po. Si Pastor RG. Pastor, isang comment. Opo. Sige. Po ba isang daan na lang po? Hold muna kay Pastor RG. Sige, ano muna comment po? Opo. Ito po ay parang dagdag lang po na insight. Kasi po yung mga psalms ay mga expression po, mostly halimbawa si David po, no, doon sa mga nangyayari sa kanya. So parang nakita ko po na para makita natin yung tema ng ganung psalms, ang dahilan ay parang connected po na i-research din natin yung history or background, bakit nasaan ba siyang sitwasyon. So parang pag-aaralan din po pala natin yung mga narratives book ng Old Testament para malaman natin bakit siya nagsalita ng ganoon as a psalm or song. Ano po? Salamat po. Opo. Meron po akong pinagawang research paper ng ganyan. Meron time noon sa PTS, no. Ang estudyante ko siya sa both Old Testament poetry at saka Old Testament history. Ang pinagawa ko pong research paper sa kanya, kagaya po na sinabi ni Pastor Jun, yung awit ni David. Okay? Nung si Haring Saul, tinutugis niya si Haring David. So yun po yung research paper niya.
na yung song and then yung experience niya ng ano yung according do sa historical experience ni David sa first Samuel. Opo, tugma-tugma po dun sa sinabi nyo, Pastor John. Sige, salamat po. Sige. Now si Pastor RG. Pastor RG po. Mas tanong lang din po, kasi di ba po na kanina nakita natin na yung Psalms ay ginroup into 5 books po. Mm. Yung tanong ko pas, ibig sabihin po ba yung halimbawa yung Psalms 1 to 42 ay meron po yung isang tema and separate may iba pang tema doon sa 40 I think 42 to 72. Kasi hinanap ko po ngayon yung ano yung pagkakahati-hati niya po Oo. para tingnan kung meron po ba yung iisang tema lang para sa ganun yung per chapter na aaralin ay kumbaga parang yung kumbaga parang isasampay na lang ng isasampay yung mga konteksto nun or yung team mga sub-team po noon para papunta doon sa general team niya po. Meron po, pero Ganun medyo po ba? ano. Yes. Actually meron. Pero mukhang hindi ko na masyadong na-review ngayon dahil sa tagal na. Yung first part po, which is chapter 2 hanggang 41, inulit ko po, hindi natin sinasabi chapter 1 kasi yung chapter 1 ng introduction ng buong 150. So from chapter 2 to 41, yun po yung parang earliest collection of Psalms. And then yung second collection, yung book 2, yung sinabi mo from 42 to 70 something, ay ay mas nakafocus din siya sa story sa buhay ni David. No? Kung yung first part, first book or first collection, songs ni David, songs na sinulat ni David. Yung second book naman, songs about David's life. No? And then yung third, nalimutan ko kung yung third yung Eloist Psalms yata. Kasi yung second book, yung book 1 at saka book 2, paulit-ulit yung paggamit sa pangalan ni Yahweh, ang Panginoon. No, yung English rendering niya, the Lord, no? Pero pagdating yata ng book 3, puro God ang gamit, puro God. Again, yung review ko medyo medyo rusty na. And then yung last part, ang tawag doon ay Hallel Psalms, no? So Hallel Psalms, yung sinabing hallelujah, no? Punong-puno siya ng content na sinasabing hallelujah, yung purihin gano'n. Medyo paulit 'yon. Lalo na yung pagdating ng 150. Again, yung 150, summary naman siya ng buong from chapter 1 hanggang 149, 'di ba? Let everything has breath, praise the Lord. Iba-ibang instrument nga no? So yung yung lahat ng instrumento dapat ay magpuri sa Lord. So yun yung pinakasagot ko sa Pero again, pasensya na kayo kasi matagal ko nang hindi na review yung bawat bahagi nitong Psalms na to. So yun yung generalization doon sa question mo na nag-hold para intindihin yung bawat tema. For example, doon sa 42, no? Teka lang. Kung hindi 42, 43 ba yun? Teka lang. Or basta dito in-introduce dito yung mga anak ni Korah Unang mga awit. Ayun, 44. Okay? Sinabi ko na ng una, yung 42 at 43 ay isang psalm na pinagati. Okay? So isang awit lang to. Pero pagdating ng 44, ito na yung mga songs na mga angkan ni Korah. Yan 44, 45, tapos 46. Nakita niyo po yon, no? Yung mga awit na mga anak ni Korah. So meron talaga siyang arrangement, no? Arrangement ng sabihin natin something that is hindi obvious noon, pero sana pansinin natin kasi again, marami tayong questions. For example, yung mga tema na common sa mga awit ni Korah. Medyo mahirap na rin siya talagang pero hindi wala. If you really
try to to look for it. Meron tayong makikita. So, Thank you, Pas. Malaking ano lang din, Pas, kumbaga parang kung umpisan ko po yung study sa Psalms, malaking guide na meron pala akong hahanapin na general team nito. merong arrangement, yes. At again, yung meron pa ano yun, awit ni Cora, tapos yung mga awit ni Asap. So si Asap, isa rin siyang sabihin nating song leader. Song leader nung more likely is a Levite na naka-survive din sa sa Jewish yung Jewish exile. Sige, thank you. Meron pa po Thank you, ba Pastor. iba? Opo, you're welcome. Dito sa chat. Lagop. Sige. Sige, okay lang Kuya Michael. Meron akong may document, lang.